Hallelujah! Napakaganda ng mensaheng ating mapapakinggan. Hindi natin ito kinopya kahit kaninong tao. Ito yung revelation ng Lord, biblical. Ang bawat totoong lingkod ng Diyos, ang bawat totoong apostol ng Panginoon, ang bawat apostolic church, apostolic people ng Lord ay kinausap ng Lord personally upang sa ganon ay ituro sa atin ang mga mahalagang bagay. Mga minamahal, ang ibanghilista ay ililigtas tayo at gagawan tayo ng hiwala. Ang mga pastor ay aalagaan tayo at kakalingain para huwag na tayong mawalay pa sa piling ng Diyos. Ang mga guro ay tutulungan ang mga pastor upang tayo panalimin sa Word of God. Ang mga propeta ay gagabayan tayo sa tamang direksyon ng buhay. Pero ang mga apostol ay ibabalik niya ang mga nangawala at maisakabuhay natin ang dapat maisakabuhay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, isa sa kabuhi ko ang mensaheng mapapakinggan ko. Sige po, sabihin po ninyo. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Proverbs 3, 9, and 10. Proverbs 3, 9, and 10. Tingnan po natin mga minamahal. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with the new wine. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then all your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Lagi nating narinig natin yung tinatawag na rumaragasang pagpapala at tuloy-tuloy na pagpapala, umaapaw na pagpapala. Minsan ay merong nangaral sa radyo at napakinggan ko isang maling pangangaral na sinasabi niya hindi totoo na ang pagpapala natin ay aapaw. Hindi totoo na ang pagpapala natin walang katapusan. Kasi nga, kulto yung pangangaral na yun eh. Ito ang liwanag ng sinabi. Then your barns will be filled to overflowing. Ano sa Tagalog na overflowing? Ito umaapaw. And your vats will brim over with new wine. No? Kailan mangyayari na ang pagpapala natin ay aapaw at patuloy na aapaw? Gusto ba natin umapaw yung pagpapala natin? Tanungin niyo nga po yung katabi ninyo, gusto mo bang umapaw ang pagpapala mo? Tuloy-tuloy na umapaw ang pagpapala mo. Ito po ang sekreto. Honor the Lord with your wealth. Parangalan mo ang Diyos ng iyong kayamanan. Pag sinabing kayamanan, yung best mo. Yung best mo ay parangalan mo ang Diyos ng the best mo. With the first fruits of all your crops. Pakisabi first fruits. Ang akala ng marami tithes yan. Hindi tithes yan. Kasi first fruits eh. Ano sa Tagalog yung tithes? Ikapo. Ano sa Tagalog yung first fruits? Unang bunga. Mga unang bunga. Kasi hindi ka lang magbibigay ng first fruits na isang beses. Nakikinig mo ba tayo? Hindi first fruits yan ha. First fruits. Kasi hindi ka lang magbibigay ng first fruits ng first fruit na isang beses. Pakisabi, of all your crops, lahat ng inyong mga ani o anumang meron kayo, ibigay ninyo ang unang bunga. Nakikinig po ba tayo? Yan, ang liwanag po yan. Pakisabi, all. Ano sa Tagalog yung all? Sa Bisaya? Sa Bicol? Sa Kapampangan? Sa Ilocano? Yun na nga yun. Ang mensahe ng ating ng Panginoon, napakagandang mensahe ng Panginoon sa oras ito ay pinamagatang first fruits. Pakisabi, first fruits. Ang sabing ganoon sa aklat ng balikan natin siya, yung Proverbs 3, 9, and 10. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. No? Parangalan mo ang Diyos ng iyong kayamanan. Pag sinabing kayamanan, yung tinga mo ba? Tingi mo ba? Tira mo na lang ba ibibigay mo sa Kanya? No. Pakisabing wealth. With the first fruits of all your crops. Pakisabi all. Lahat. Pag sinabing lahat, meron bang exemption sa mga tinatanggap natin, mga pag-aari natin? May pangako ang Diyos, then your barns will be filled to overflowing. Eh, lingkod ng Diyos, nagbibigay kami ng tithes, nagbibigay kami ng offerings
sacrificial giving, minister of compassion, love in action, etc., etc. Iba ba yung first fruits? Iba po yan, mga minamahal. Nakikinig pa ho ba tayo? Buksan natin sa aklat ng Deuteronomy 26:1 to 11. Deuteronomy 26:1 to 11. Tingnan ninyo. When you have entered the land the Lord your God is giving you as an inheritance, and have taken possession of it and settled in it. Yan. Sabi, alam nyo kasi yung pangyayari sa buhay ng Israelita, iba yun eh. Iba rin naman yung mga pangyayari sa buhay natin. Amen po ba? Kasi ang mga Israelita, sila ay dating mga mga alipin. Na isang araw, sila ay inalisan Diyos sa pagka-alipin at sila po ay dinala ng Diyos sa isang lupain na hindi kanila, binigyan ng sariling bahay, sariling lupa, binigyan ng isang magandang kabuhayan talaga. Ano po? At ang sabi ng Lord, kapag nangyari na kayo ay pinagpala ko na. Yan ang ibig sabihin niyan. Amen po ba? Para sa ating lahat. Kapag kayo ay pinagpala ko na. Ito ang sabi ng Panginoon. Kasi hindi ka naman pwedeng makapagbigay sa Diyos maliban pagpalain ka na niya muna, di po ba? Tama po ba? Pagpapalain ka na niya muna talaga. No? Matapos na kayo ay pagpalain ko, sabi ng Panginoon. Take some of the first fruits of all that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you and put them in a basket. Then go to the place the Lord your God will choose as a dwelling for His name. Nakikinig pa ba tayo? Sa sandaling pagpalain ko kayo. No? At anihin na ninyo yung mga pagpapala. Mula sa mga pagpapalang yan, kukunin ninyo yung unang bunga. Pakisabi unang bunga. Kunyari, meron kang tanim na kamatis, may tanim kang ampalaya, may tanim kang sitaw. Yung mga unang bunga ng ampalaya, unang bunga ng sitaw, unang bunga ng kamatis, hindi muna sa iyo yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang gagawin mo, ibibigay mo muna sa Diyos yan. Amen? Bilang iyong pasasalamat dahil pinagpala ka ng Diyos. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ang problema kasi ng marami ganito eh. Pakinggan nyo maigit ng isang magandang lalaki sa harapan. Oy! May trabaho na ako! Matagal na akong walang trabaho. Okay, ika, mag-enjoy tayo. Halika, kainan tayo. Sige, iba nga, unbeliever pa. Inuman tayo. Sige. O kaya naman, nako, may trabaho na ako, kumita na ako. Nako, may pantayan na ako ng loto para lalo pa itong madagdagan. Di ba? Nakikinig pa ho ba tayo? Ganun eh. So ang tao, kapag tumanggap ng pagpapala, ang naiisip niya ay mag-enjoy, mag-blow out, nakikinig pa tayo. Ang gagawin niya ay magpakasaya, magpakasasa, etc., etc., o kaya naman bibili yan ng kung ano-ano. Pero nakalimutan niya ang Diyos na pinagmulan ng pagpapala niya. Nakikinig pa ba tayo? Kaya ang sabi ng Panginoon, when you have entered the land the Lord your God is giving you as an inheritance and have taken possession of it and settled in it, kapag sumahod ka na, kapag kumita ka na, kapag nakabenta ka na, kapag meron ka ng pag-aari, meron ka ng biyaya, ang sabi ng Panginoon, hindi ang pagsasaya ang kailangan mo, hindi ang pag-blowout ang kailangan mo, hindi ang pagbili ng kung ano-ano ang kailangan mo, ang gawin mo, yung unang sahod mo, yung unang kita mo, ibigay mo muna sa akin yan bilang pasasalamat mo. Amen? Nakikinig pa ho ba kayo? Wala kang trabaho, wala kang negosyo, wala kang pera, wala kang income. Ngayon binigyan ka ng Panginoon. Sino ang nagbigay niyan? Sino? Si Lord. Kahit si Lord ang nagbigay, ang gagawin mo. Yung unang kita mo, yung unang sahod mo, una. Hindi pangalawa, hindi pangatlo, hindi pangapat, hindi lima. Una. Verse 1. Una! At ang unang iyan ay para sa Panginoon. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Pakisabi nga po ang una. Hindi sa tatay ko. Hindi sa tasyo ko. Anong tasyo? Syota. Hindi pang load. Hindi pang cellphone.
ay para sa Panginoon. Taas natin ating mga ganyan mga kamay. Sige, everybody. Yan. Pakisabi natin, una, si Lord sa buhay ko. Amen. Tuloy natin ang verse 3. Tuloy natin yung verse 3. And said to the priest in office at the time, I declare today to the Lord your God that I have come to the land the Lord swore to our forefathers to give us. Tuloy, verse 4. The priest shall take the basket from your hands and set it down in front of the altar of the Lord your God. Tuloy. Then you shall declare before the Lord your God, my father was a wandering Aramean, and he went down into Egypt with a few people and lived there and became a great nation, powerful and numerous. Yung sinasabi ko sa inyong pagpapalang nangyari sa kanila eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Ito yung pagpapalang nangyari sa kanila. Eh, hindi naman ito yung nangyari sa atin, di ba? Nagkatrabaho tayo, nagkanegosyo tayo, nakasakay tayo ng barko, ng tren, ng eroplano, nakapunta tayo ng ibang bansa, nagkaroon tayo ng kita, nagkaroon tayo ng sasakyan. Iyon ang nangyari sa atin, hindi naman nangyari sa atin itong mga bagay na ito kasi nangyari yan sa mga Israelita. Pero may mga pangyayaring naganap sa atin. Tama po ba? Verse 6. But the Egyptians mistreated us and made us suffer, putting us to hard labor. Yan muna yung unang suffering nila nung wala pa silang pagpapala. Verse 7. Then we cried out to the Lord, the God of our forefathers, and the Lord heard our voice and saw our misery, toil, and oppression. No? Nagdudusa kami noong mga panahong yun. May sakit kami, walang trabaho, walang kita, walang negosyo, hindi makaalis, hindi makasampa, hindi makalipad, hindi makasakay. Wala, nasa bahay lang. Oo ba tayo? Verse 8. Tawa ng tawa si Sister Tonet. Bakit kaya? Verse 8. Basta yan talaga si Sister Tonet eh. Verse 8. So the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great terror and with miraculous signs and wonders. Grabe. Sa aming mga pagtitiis na iyon, hallelujah, narinig ng Diyos ang aming mga hinaing, ang aming mga panalangin, ang ginawa ng Panginoon, ay tumili siya ng napakatinding pagkilos. Napakadakila, with signs, wonders, and miracles. Tuloy natin. Verse 9, He brought us to this place and gave us this land, a land flowing with milk and honey. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Kaya alam ninyo, tayong mga lalaki, kung talagang mga matatapang tayo, dapat diinom natin yung mga ginuman na, hindi dapat mga ininom natin yan, yung mga gin-gin na yan. Mga iniinom dapat natin milk and honey. Yan ang mga pangtunay na lalaki. Mga matatapang yan eh. Akala kasi nila yung mga bata lang umiinom ng milk. Hindi. Eh, yung mga tunay na lalaki dapat umiinom ng milk. Amen? Kung tayo naniniwala sa mga ginuman na, mga ganyan, kaya naniniwala dyan. Ang inumin natin with milk and honey. Wow, sarap. Tuloy natin. Ibig sabihin ng milk and honey, blessing na yan. And now, I bring the first fruits of the soil that you, O Lord, have given me. Yeah. Panginoon, dati walang ganito, dating walang ganyan. Nasa kadiliman, nasa kahirapan, nasa problema, pagsubok, laban ng buwan, nasa sakit na karamdaman. Pero gumawa ka eh. Tumilos ka, dakila ang bagay ang ginawa mo. Kaya naman ang ginawa ko, Panginoon, hindi ako nag-blow out, hindi ko tinawag yung mga pariente ko, mga pakaysya, mga amigo, mga kapsat, kaputod, kapatad. Hindi ko sila tinawag, hindi ako nag-blow out, hindi ako nagpunta sa mall at bumili ka agad ng mascara o anything. Ang ginawa ko ay yung unang bunga, yung unang sahod, yung unang kita ay ibinigay ko sa iyo, Panginoon. Amen? Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Sabi nga nila, yung mga politician, di ba, nagmula sa bayan para sa bulsa nila. Ito ako, Huberto, nagmula sa Diyos para sa Diyos. And now, I bring the first fruits of the soil that you, O Lord, have given me.
Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Amen po ba? Place the basket before the Lord your God and bow down before Him. Verse 11. And you, the Levites, and the Levites, and the aliens among you, shall rejoice in all the good things the Lord your God has given you and your household. Ayun. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba? Palakpakan natin si Lord saglit. Ang gagawin natin, ano gagawin natin? Walang pera, walang kita, walang sahod, hindi makasakay, hindi makasampay, hindi makalipad. Sabi nga nila, waray God! Sabi ng waray God, hindi naman walang Diyos. Ibig sabihin, yun na nga. Why? Pero biglang dumating ang pagpapala ng Diyos, himala ng Panginoon. Amen? Praise the Lord, natanggap ako sa trabaho ko. Praise the Lord, hallelujah, nakapasa ako sa exam, may trabaho na ako. Praise the Lord, nilipat na ako. Praise the Lord, may kita na ako. So ano gagawin mo pag dumating yung unang kita mo? Ano gagawin mo? Ibibigay sa Panginoon. Verse 10. And now I bring the first fruits of the soil that you, O Lord, have given me. Siyempre, sila noon, nagkikiltil sila ng lupa eh. Doon nagmumula yung income nila. Eh tayo, hindi naman tayo nagtitiltil ng lupa, di ba? We are not cultivating soils. We are not farmers, I tell you, brethren. Perhaps, meron mga nakikinig, farmers sila. Pero naniniwala ako dito na mga nakatira sa Metro Manila, wala namang magsasaka dito eh. Ang totoo lang ngayon, alam mo kung bakit minsan na nagkakaroon ng problema sa bigas? Kasi yung mga palayan ngayon, kino-convert na ngayon as condominium na eh. Ginagawa ng subdivision ngayon yung mga palayan ngayon eh. May tao pa po ba? Ganon ang nangyayari ngayon. No? Kaya anong gagawin mo pag pinagpala ka ng Diyos? Anong gagawin mo? Pakitanong mga yung katabi mo, anong gagawin mo pag pinagpala ka ng Diyos? Sige, tanongin mo. Anong gagawin mo? Sagot, tanongin mo muna. Sige, tanongin mo. Ilingkod ng Diyos, paano pag binigay ko yung unang bunga? Hindi wala nang matitira. Hindi! Dahil binigay mo yung unang bunga, ang gagawin ng Panginoon, pamumungahin ka pa. At, amen. Pamumungahin ka pa. Pamumungahin ka na pamumungahin. Amen? Dahil ang sabi ng Lucas 6:38, ang mapagbigay ay lalong pinapagpala ng Diyos. Luke 6:38, Proverbs 11:24 and 25. Nakikinig pa ho ba tayo? Buksan natin mga minamahal sa aklat ng Leviticus 23:9 and 10. Leviticus 23:9 and 10. Leviticus 23:9 and 10. Pakilakas sa mga electric pangkong as pakiitanggal doon sa kortina. Ayan. Nasusunod, palitan ng aircon. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest. Pakisabi, reap its harvest. Siyempre, magsasaka nga sila eh. Di mga magsasaka, aani sila, di ba? Sa sandaling kayo ay umani na. Yun eh. Sa sandaling kayo ay umani na. Bring to the priest a sheaf of the first grain. Yung first grain na yan, first fruit pa rin yan. Amen. Parehas pa rin yan. Sabi nga nila sa Middle East, simsim. Simsim. Yes. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam ng mga Arabo yan. Sabi mo, simsim. Pag sinabing simsim, parehas. First grain. You harvest. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa sandaling umani ka na. Sa sandaling sumahod ka na. Dalin mo sa saserdote, sa mga nagliling sa templo, sa matotoong lingkod ng Diyos. Noong unang panahon kasi priest eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi yan pare saserdote yan. Hindi yan pare. Nakikinig pa ho ba tayo? A sheaf of the first grain you harvest. Amen? You know? And
you reap its harvest, no? Pag umani ka na, bring to the priest a sheaf of the first grain your harvest. Nakikinig pa ba tayo? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sa sandaling sumahod ka na, sa sandaling kumita ka na. Amen. Yung iba naman talaga, sabihin nila, uy, naku, kumita na ako, ibibigay ko yung first fruits ko. Alam mo, hindi naman first fruits yung binibigay nila eh. Mula sa kanilang kita, kukuha sila ron, magbibigay sila para sa Panginoon. Pero hindi first fruits yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Kasi pag sinabi mong first fruits, yung unang sahod mo. Halimbawa, magkano unang sahod mo? 300,000 unang sahod mo. Yung unang sahod mo na 300,000, yun ang first fruits. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi nga ni Sister Christy, parang ang bigat, no? Ang bigat naman talaga. Nakikinig pa ho ba tayo kung titingin ka sa in the natural. Pero hindi mabigat yun. Amen? Magaang yun kasi alam mo, galing sa Lord yun at para sa Lord yun. Amen? At ibabalik ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw, walang sukat. Ikalagyan. Buksan natin yung Ezekiel 44, verse 13. Ezekiel 44, verse 13. Tingnan natin. The best of all the first fruits. Pakisabi, the best. Isipin mo, hindi lang first fruits, the best. Nakikinig po ba tayo? Kaya makinig maigi rito yung mga estudyante, lalo na yung pitasyo na. Makinig dito maigi. Para, kasi pag meron kang kasintahan, alam mo ba, pag may kasintahan ka, magastos yan. Maliban na lang yung kasintahan mo, ang gagastos sa'yo. Pero pag hindi ang kasintahan mo, ang gagastos sa'yo, magastos yan. Siyempre, bibigyan mo ng regalo yan. Siyempre, ite-text mo yan. Nababawasan mo tuloy yung mga allowance mo. Panay ang hingi mo kinanay, panay ang hingi mo kitatay. Padagdagan ng allowance. Nabibigay lang ng allowance sa'yo. Ihingi ka na naman. Bakit ka bibigay mo lang ng allowance sa'yo? Kulang na naman yung pera mo. Pasensya na, mami. Si Tasyo kasi. Sinong Tasyo? Ano yung friend mo ba yun, si Tasyo? Ano ba tunay na pangalan ng Protasyo? Hindi, mami. Nahuli ka na eh. Kasi, puro kasi laba ko lang plancha at tutong inaatupag mo eh. Ang ibig sabihin ng Tasyo, syota. Siyempre, pag misyota ka, magastos talaga yan. Alangan naman hindi mo te-text yan, hiwalayan ka yan. Alangan naman hindi mo i-chat yan, hindi mo bibistahin yung mga FB ninyo. Alangan naman hindi mo siya bibilan ng mga regalo. Kumbaga minsan nga, pag mitasyo ka sukdo lang pang sarili mo na lang. Hindi mo maiintindi mo yung sarili mo. Bibili ka talaga ng para sa kanya Kung maaari nga lang, pagkalayo-layo ng lugar niya Kunyari, taga Cubao kunwari, taga Pasig siya. Ganon. Kunyari, taga Quezon City ka, taga Pasig siya. Mumotorin mo talaga ng gusto yan. Kung maaari, doon ka na matulog Ganun yan makikita ka ng mga kapitbahay, nandun ka, syempre, ganun yan syempre, pag nagmotor ka, di ba, magasolid na yun, di ba? Di ba, syempre. Pero hindi naman taga-Pasig, yung naging garot naman, taga-Panana yun Pero wala na yun no? Wala na, oo. Masaya na ito sa aking iglesia talagang masaya. Punong-puno talaga ng joy. Kaya kinakailangan, kung talagang hanggat mo talagang magka-syota talaga, at alam mong magastos yan, kailangan may pinagkikitaan ka, tama? Kasi kung wala kang pinagkikitaan, may syota ka, napakagastos siya, kaninong bulsa bubutasin mo. Di bulsa ni daddy mo, bulsa ni mami mo, di ba? Alangan naman harap ka sa syota mo na ang pangit-pangit mo. Siyempre, bibili ka ng kung ano-ano, pampaganda sa buhok mo, pampaganda sa mukha mo, etc. Puporma ka talaga. Pag nakikita mo siya, siyempre parang malakas yung appeal mo. Ganun yun, makakali. Kung ano-anong bibilin mo niya.
Bibili ka ng para sa kilikili. Bibili ka ng mouthwash. Lahat yung bibili mo talaga yan. Bibili ka ng katakot-takot na pabango niyan. Gaga. Nakaka-relate kayo, ha? Kaya kailangan, i-apply mo ito. Para pag nagkatrabaho ka, tuloy-tuloy yung pagpapala mo, para masupplyan mo yung pagsusyota mo, di ba? Di ba tama naman, di ba? Di ba tama naman, Seth? Wala ka pa naman syota, di ba? Lagot siya kay Brother Roger pag nagkaroon. Matama yun si Brother Roger. Pero pwede din naman kasi, di ba? Huwag mo na ipapaalam. Biro lang. Hindi, Sister Krista, biro lang yun. Anong sabi ka? Tinan nito. The best of all, the first fruits. Pakisabi, the best. The best. The best of all the first fruits and of all your special gifts will belong to the priests. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household. Nakikinig pa ho ba kayo? Lumabas ako ng bahay namin. Nakita ko yung mekaniko ng mga sasakyan natin. Brand yung mga sasakyan natin. Pay-pay yun. Sabi ko, saan po kayo galing? Sabi niya, dyan. Isarado pa eh. Saan pong dyan? Dyan sa lotohan. Tinitingnan mo kung ano ang lumabas eh. Kikinig pa ho pa tayo. Alam niyo, ang marami, para mapagpala, guminhawa, yumaman, ang marami doon pumipila sa loto. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen po ba? Itaw pa ho ba rito? Pipila sa loto. Bakit pipila sa loto? Kasi nga gustong guminawa ang buhay, gustong yumaman, gustong sumagana. Kaya ang nangyayari, pumipila sa loto, nagbabakasakali. Alam mo, isang kapatid natin sa Panginoon, ito true story ito, no, para hindi tayo nagagalit. Kasi baka lagi magagalit tayo, lagi na lang sabihin natin, lingkod ng Diyos, may nagkikismis kasi ng buhay namin sa inyo eh. And this is a true story. Ito po yung nangyari sa circle. Kung ako nagkakamali, sa circle nga yata. Habang ako'y nangangaral, hindi ko malaman kung sa circle ito o saan mang itong lugar. Habang ako'y nangangaral, listen very carefully. Kitang-kita ko ang kapatid natin na may hawak ng ticket ng loto. Kitang-kita ko siya habang dumadalo sa gawain natin. Walang nagbulong sa akin. Walang nagsabi sa akin, open vision ha, open vision. Habang nangangaral ako, kitang-kita ko siya, may ticket ng loto. Oh. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya nung kinumpronta natin siya, nagagalit siya. Paano ka ron nalaman na siya tumataya ng loto? Pinakita sa akin ng Diyos eh. While I was preaching, I saw him in a vision holding a ticket of loto. Kaya kung tayo ay minsan nababanggit sa mga preaching, nadadali tayo, natatamaan tayo, o meron tayong hindi naman dapat i-reveal, tama po ba? Hindi naman wala namang nakakaalam. Eh habang ako'y nangangaral at binuksan ng Diyos yung paningin ko at nakita ko yung lalaking iyon, kapatid natin, malaki ang tiyan. Lalaki, may hawak na ticket ng loto. You see? Imbis na ibigay ang igapo, ibigay ang handog, ibigay ang first fruit sa Panginoon, imbis na ibigay ang first fruit sa Panginoon, doon sa tikitan ng loto sa ibaba, tumataya. Nakikinig pa ho ba tayo? Saan baba? Mataas ito eh. Wala namang tikitan ng loto sa taas. Lahat ng tikitan ng loto, puro sa baba yan eh. Tama ba? And sabi ng Panginoon, the best of all the first fruits and all your special gifts, no? Yan daw ang para sa Panginoon so that a blessing may rest on your household. Hindi yung pipila sa tikitan ng loto. Baka tumama, nagbabakasakali, baka maging milyonaryo. Totoo naman talaga, meron naman naging milyonaryo sa pagtaya ng loto.
Pero hindi yun ang inuutos sa atin ng Lord na tumaya tayo ng loto. Amen? Maluluto ang ating mga kaluluwa niya sa impyerno. Pag tumama ka sa loto, magiging milyonaryo ka talaga. Pero maluluto talaga ang kaluluwa mo niya sa impyerno. Magiging ano ka na, fried rice ka. Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? Ano raw ang kaparaanan ng Diyos para tayo mapagpala? Tumaya ng loto. Hindi po. The best of all your first fruits and of all your special gifts will belong to the priests. You are to give them the first portion of your ground meal so that the blessing may rest on your household. Nakikinig pa ho ba tayo? Amen. Kaya po mga minamahal, kung tayo ho ay nahihirati sa pagtaya ng loto, nasa sa'yo yan, gusto mong ituloy, tuloy mo. Pero sinasabi ko sa'yo, maluluto ka lang sa impyerno. You will be cooked in hell. You will become kaldereta in hell. Tao pa ho ba rito? Naalala ko, no? Ito, atin-atin lang ito, ha? Dumalaw ako sa bahay ng kapatid. Biglang may dumating, nagpapataya ng wete. Nakita ako, atras, sabi niya. Atras. Kilala ako eh. Atras, sorry po, sabi. Kinig po ba tayo? Minsan ganyan tayo, lalo na walang pera tayo, di ba? Walang-wala tayong pera, talagang mahirap tayo. Gusto natin umunlad, gusto natin yumaman talaga. May dumating, o taya ka na, easy to. O taya ka na, loto, ending, etc. Wedding. Sige, nagpapakasakali, kahit pa paano. 2 piso lang naman yan, 10 piso lang naman yan. Ano na yan? Ikaw matalo, di matalo, di ba? 10 piso lang naman eh, 20 lang naman yan eh, di ba? Ikaw matalo, di matalo. 20 lang yan. Matalo eh. 20 lang yan eh. Kung manalo naman ako, sayang naman yun, di ba? Kita pa mo ba rito? Pero hindi natin alam, sa katatayaan mo ng katataya, sa kasusugal mo ng kasusugal, para umunlad, para yumaman, hindi mo alam, yung pangalan mo sa impyerno, nakasulat na. Nakasulat na naman. May nakalagay pa, spade. Pangalan mo. Nandun yung pangalan mo, spade. Nakalagay doon. Nakikinig pa tayo. Alam mo kung sugal lang pag-uusapan, hindi ako addict sa drugs bago ako na born again. Hindi rin ako addict sa marijuana, sa shabu, anything, hindi rin ako addict dyan. Hindi rin ako addict sa sigarilyo. Bagamat lahat yan ay natitikman natin, no? Pero lang yung drugs, marijuana, hindi yun. Hindi rin ako addict sa alak. Bagamat yung alak, natitikman natin yan. Pero ang pinaka-addict ko talaga, sugal. Grabe. Yung sugal talaga, addict ako. Yan ang pinaka-addict ako talaga. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi rin ako addict sa girls. Yung girls, addict sa akin, pero hindi ako addict sa kanila. Ba? Hero lang yan. Hero lang yun. So, saan ako addict? Sugal talaga. Addict na addict ako sa sugal. 24 hours lang taklak, walang pahinga yan. Lahat ng sugal, alam ko, wala pang tongis nun, di pa uso. Walang loto nun, di pa uso yan. Hayalay noon, hayalay. Wala pang tongis nun. At saka alam mo, lager na ako sa patay nun. Kasi sa patay, di ba? Maraming pasugal sa patay, di ba? Yan, mga sakla, mga enteriquatro, mga ganyan. Ganyan yung mga sugal noong unang panahon eh. Pero alam mo, salamat sa Diyos, binago ako ng Diyos. Amen? Ngayon ay patuloy ang aking pagulad. Hindi dahil sa loto, kundi dahil sa abat-habag ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin sa Diyos. The best of all your first fruits and of all your special gifts will belong to the priest. Pakisabi, will belong to the priest.
You are to give them the first portion of your ground meat so that a blessing may rest on your household. Nakikinig pa po ba tayo? So, yung ating mga unang bunga, yung unang sahod, kagaya ngayon, January. Amen po ba? January. Ito na naman yung bigayan natin ng first fruits. Yung iba, hindi pa nakapagbigay ng first fruits kahit kailan eh. Yung iba naman, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng first fruits. Yung iba naman, minsan nagbigay, minsan naputol. Nakikinig pa ba tayo? Pero, kinakailangan ay tuloy-tuloy yung ating pagbibigay ng first fruits. For what reason? Ito ang sabi rito. So that a blessing may rest on your household. So that a blessing may rest on your household. Upang ang pagpapala ng Diyos ay mamalagi sa inyong tahanan. Nakikinig pa ba tayo? Amen. Isang bahayan. Amen. Sino ang tumatanggap ng ating first fruits? Ang mga priests. Ano ba natin ang mga priests at ang mga Levites sa Old Testament eh? Sila ay mga full-time workers. Pakisabi, full-time workers. Sila yung mga naglilingkod sa templo. Nakikinig pa ba tayo? No? Amen po ba? Sila yung mga naglilingkod sa templo. Sila yung mga nagsipag full-time. Sila nga nangangalaga sa templo. Ano po, sila po ang tumatanggap ng mga first fruits. Amen po ba? And listen very carefully. Bakit hindi ito na ipapangaral ng maraming preacher? Kasi hindi naman sila full-time. Nakikinig pa ba tayo? Maraming preacher, hindi naman full-time. Maraming head. Alam mo, pwedeng preacher hindi full-time, huwag lang head. Nakikinig pa ba tayo? Pero pag siya ay head, dapat siya ay full-time. Tama po ba? Amen. At kahit hindi siya head, kung siya tinatawag ng Lord into full-time, means dapat siyang mag-full-time. E di lalo na yung head. Amen po ba? Nakikinig pa ba tayo? Bakit hindi pinapangaral ng maraming preacher ang first fruits? Eh hindi naman sila nag-first fruits kasi. Eh hindi rin sila mga full-time. Kaya ang isang mga ngaral na hindi full-time, walang karapatang kumolekta ng first fruits at walang karapatang mag-preach ng first fruits. Amen? Kunyari ako, head ako ng church. Magaling ako sa G13, G14, G15, and G16. Tapos architect ako. Hindi ako nagpo-full-time at hindi ko nararanasan mag-full-time kahit kailan. Hindi ako mag-preach ng first fruits at wala akong karapatang mag-preach ng first fruits at hindi ako mamamolekta ng first fruits. Amen po ba? Nakikinig pa ba tayo? Basahin po natin ang banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan, may mga tinawag na maglingkod sa Diyos in a part-time basis. Pero sa banal na kasulatan, may mga tinawag ang Panginoon na maglingkod sa Panginoon in a full-time basis. At sila ang nangongolekta niyan ng ating mga first fruits. Kaya kung bakit hindi ko konti ang nangangaral ng first fruits, dahil hindi naman sila ng first fruits. Pangalawa, yung buhay nila, hindi naman nila naibigay ng malalim sa Panginoon. Nakikinig pa ba tayo? Pakinggan niyo po itong maigi. Ito ang pinangangalandakan ng marami. Pakinggan niyo maigi. Ayos na ko po. Ito yung pinangangalandakan ng marami. Pakinggan ninyo. Uy, itong taong ito, binago ang buhay. Tama naman talaga, binago ang buhay. Tama naman po, tama naman. Pero pagkaraan ng mga ilang linggo, ilang buwan, yung mga binago ng buhay na yan na puro patotoo, wala na yan. Hindi mo na makita yan. Hindi na nga dumadalo yan eh. Amen po ba? Yan yung mga tinatawag nating mga parang kabuti. Have you seen kabuti? Mushroom? Di ba? Di ba? Yung mga kabuti, kailan lumilitaw yan? Yung mga kabuti. Pag umuulan. Pag sumigat yung araw, nandiyan pa yung kabuti? Wala na. Ganyan din ang pinagmamalaki ng mga G13. Mga binago doon na buhay ng mga artista raw, mga awit daw, na binago raw ng buhay ng Panginoon. Mga bakla daw dati, mga dati daw bakla na born again na naniniwala naman ako riyan. Pero tingnan mo sa mga darating na panahon kung nariyan pa yan, wala na yan, parang mga kabuti lang yan. Amen? Diyan lang sila magaling.
May tao pa ho ba rito? Ang kinakailangan po natin, mga minamahal, ay tuloy-tuloy po na pagbabago. Amen? Sinasabi ko pong ayos ang upo, nasa likuran ko po. Hindi kayo nasa harapan. Lalo na yung mga nagkakamera, hindi yan. Kagaganda niya, kababait niya, kagagwapo niya. Eh. Huwag niyo muna ipapag-pray, ha? Huwag muna ipapag-pray, ha? Kikinig pa ba tayo? So, hindi nila may pangaral ng first fruits. Hindi nila may pangaral ng first fruits. Sila mga kolekta ng first fruits. Hindi naman sila qualified eh. Nakikinig pa ba tayo? Hindi sila qualified. Ito ang sinasabi nila. No? Silang mga head na nagkatrabaho. Kaya alam mo yung mga head ng church na nagkatrabaho, dapat yan nagsisipag-resign na yan eh. Totoo lang. Walang karapatang maging head yan, walang karapatang mangaral yan eh. May karapatang mangaral pero walang karapatang maging head. May tao pa ho ba rito? Para maunawaan natin, buksan natin yung Numbers 18. Type mo nga share. Numbers 18, 1 to 4. Tingnan natin to. Numbers or mga bilang 18, 1 to 4. Yan. Tingnan natin ha. Isa. May isa. yan si Asher, ang totoo. Alam mo, dati nung umaatin dito yan, yung mga buhok niyan, tayo talaga. Pag nalaglagan ng putik, tusok talaga. Tapos andun niya sa mga likuran, mga naka-jacket pa yan, Jebros pa yan eh. Pa yan eh. Yan talaga binago ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sir, okay na yung numbers, sir. Yan. Tinan ninyo. And the Lord said to Aaron, you and your sons and your father's family are to be responsible for all wrongdoing in relation to the holy place. And you and your sons are to be responsible for the errors which come about in your work as priest. Tuloy. 18, 1 to 4. 1 to 4. Yeah. Verse 2. Let your brothers, the family of Levi, come near with you, so that they may be joined with you, and be your servants. But you and your sons with you are to go on in before the ark of witness. Tuloy. Next. They are to do your orders and responsible for the work of the tent, but they may not come near the vessels of the holy place or the altar, so that the death may not overtake them for you. Tuloy. Numbers pa yan? They are to be joined with you in the care of the tent of meeting, doing whatever is needed to the tent, and no one of any other family may come near you. So, dito po sa ating, para lubos nating maunawaan, no? Ang ibig sabihin, mga minamahal, sila po, the priests, no? The sons of Aaron and the Levites, amen po ba? Sila po ay nakatalaga para maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Sila ang mga taong inihiwalay para sa Diyos. Pakisabi, separate. Set apart for God. Yan. Set apart for God. Nakikinig pa ho ba tayo? Buksan natin sa aklat ng Deuteronomy. Type mo nga sure, Deuteronomy. Deuteronomy 18. Deuteronomy 18, siya. Deuteronomy 18. Deuteronomy 18. Verse 1. Yan, tuloy natin. At mga sumusunod na mga talata, i-roll natin yan siya. Yan natin ha, Deuteronomy 18, verse 1. Yan. The priests who are Levites, indeed, the whole tribe of Levi, are to have no allotment or inheritance with Israel. They shall live on the offerings made to the Lord by fire, for that is their inheritance. Tuloy. Verse 2. Verse 2 siya. Okay. Verse 2. They shall have no inheritance among their brothers. The Lord is their inheritance as He promised them. Nakikinig pa ba tayo? They shall have no inheritance among their brothers.
The Lord is their inheritance as He promised them. Nakikinig pa ho ba tayo? Pakinggan natin. Pag ikaw ay hindi full-time, nagtatrabaho ka, at wala sa trabaho, diyan ka nabubuhay. Tama? Tama po ba? Pag ikaw ay full-time, kung ano yung biyaya ng church, yun ang blessing mo. Tama po ba? Ganito po yan para maunawaan natin. Bawat tribo ng Israel, each tribe of Israel, meron silang inheritance, meron silang lupa. Ito yung lupa para sa inyo, ito yung lupa para sa inyo, ito yung lupa para sa inyo, araruhin nyo yan. No? At ang mangyayari, diyan sila kumukuha ng kanilang pagpapala. Pero the priests and the Levites, nakikinig pa ba tayo, they have no inheritance. Ang sabi ng Biblia, the Lord is their inheritance. Amen po ba? The Lord is their inheritance. May tao pa ho ba rito? Ngayon ang tanong nga ito, lingkod ng Diyos, bakit maraming head ng church, hindi full-time? Number 1, maaaring hindi tinawag ng Lord yun. Number 2, walang pananampalataya yun. Nakikinig pa ho ba tayo? Number 3, masuwayin yun sa utos ng Diyos. Masuwayin yun. Kaya pag nakakita ka ng head, architect siya, head siya ng church, he is out of the will of God. He is not doing the perfect will of God. Nakikinig pa ho ba tayo? He is a lack of faith. Nakikinig pa ho ba tayo? Ako ang buhay ko, patotoo ko sa inyo Nag-full-time ako 1988. 1988, nag-full-time ako. Anong year na ngayon? 2011 na, tama? 2012 na pala. Ilang years na ang nakaraan? Ilang taon na? 23. So, 23 years na ako in the full-time ministry. Ang tanong ko, ginutom ba ako ng Diyos? Ginutom ba ng Diyos ang pamilya ko? Hindi. Ito'y isang dakilang patotoo para sa marami. Kaya ang mga head ng church, pakinggan niyo itong maigi, ang mga head ng church o nagtayo ng church na head sila, na may trabaho, may karinderya, may tapsilugan, hindi tinayo ng Diyos yun at mga walang pananampalataya yun. Maari sinasabi nila ganito, alam mo yung, kaya ako may trabaho para hindi na ako kumuha sa church Mali. Kasi nga, amen, hindi nga obra yun Nakikinig pa ho ba tayo? Naintindihan niyo ako? Kaya ako nagtrabaho para hindi na ako kumuha sa church. Mali! Kaya ka hindi pinapagtrabaho ng Panginoon upang sa ganun buong buhay mo, may talaga mo sa gawain ng Panginoon, right? Sabi ng iba, kahit naman ako mag-full-time, full-time naman yung heart ko Sinungaling! Paano mag-full-time ang heart mo? Hindi ka nga full-time. Nakikinig pa po ba tayo? Amen po ba? Kasi nangalingan po yun. Amen? That's a lie from the pit of hell. Paano may full-time yung heart mo? Hindi ka nga full-time. Nakikinig pa po ba tayo? Mali po yun. So, paano yung mga head ng church na may trabaho, may negosyo, hindi nagsisipag full-time, hindi tinayo ng Diyos para maging head? Pangalawa, yun ay mga walang pananampalataya. Pangatlo, hindi masunod, hindi sumusunod sa Diyos. Hindi nila alam yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ngayon ang sabi nila. No. Ito ang sinasabi nila. Pakinggan niyong maigi. Si Pablo raw ay tent maker. Ano ibig sabihin ng tent maker? Si Pablo raw ay gumagawa ng tolda o lona. Mali! Hindi po magtotolda, hindi po maglolona si Pablo. Si Pablo po ay isang Pariseo. Nakikinig pa ho ba tayo? Paul was a former Pharisee. Religious leader siya, mayaman siyang tao. Nang siya po ay ginugulpi dahil sa kanyang pangangaral, ito ang sabi niya, anong karapatan niyong gulpihin ang Roman citizen? Nataranta ngayon ang mga pinuno ng mga panahong yun. Ibig mong sabihin, Roman citizen ka? Oo, sabi niya. Ibig sabihin, meron siyang dual citizenship. Siya ay isang Hudyo, at the same time, siya ay isang Roman citizen, nang ibig sabihin, mayaman siyang tao, kilala siyang tao. Kilala siya sa lipunan at siya'y dating Pariseo.
Hindi siya magluluna, hindi siya magtutulda. Kaya yung naririnig yung pinapangaral ng mga bulaang, mga ngarang na ayaw magsipag full-time, mga part-timer, hindi tinawag, hindi tinayo, at walang pananampalatayang mga head ng churches, nagsisipag trabaho, nagsisipag negosyo. Itong sinasabi nila na si Pablo raw ay magtutulda. Kaya raw sila raw ay, kung tawagin sila, may mga tent-making ministry. And that is wrong. Liwanagin po natin yan, mga minamahal, sa aklat ng Acts 18:1-5. Let us clarify all these things. Shall we open our Bible in the book of Acts 18:1, up to verse 5? Basahin natin. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome, Paul went to see them. Verse 3, inan ninyo. And because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Nakikinig pa ho ba tayo? Kailan siya naging tent maker? Just for the meantime. At meron siyang kaalaman. Nung na-meet niya si Priscilla at si Aquila. Akit natin yung verse 2. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them. Tuloy natin. Verse 3. And because he was a tent maker as they were, he stayed there and worked with them. So just for the meantime, because he knows tent making, but he was a tent maker, for the meantime, siya ay sumama kay Priscilla at kay Aquila sa tent making. Nakikinig pa ho ba tayo? Nakikinig pa ho ba tayo? Para maunawaan ninyo ito. Ituloy natin ang verse 4. Every Sabbath, he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. Verse 5. Verse 5. When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? Just for the meantime, pagsabi for the meantime, pansamantala, na-meet niya si Priscilla at si Aquila, mga tent making, sinamahan niya sa tent making saglit, nakikinig pa ho ba tayo? Pero, nang dumating na si Silas at si Timoteo, na kanyang hinihintay, na kanyang makakasama ng malalim sa ministry, na mga alalay niya ng malalim sa ministry, bagamas si Priscilla at si Aquila ay kasama niya sa ministry, pero ito talaga ang malalim niyang alalay, bati-bati niya, mga inner circle niya. Anong sabi? Paul devoted himself exclusively. Pag sinabi mo exclusively, wala nang halo yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya pag tinatawag ka ng Lord into full-time ministry, nagtitinda ka ng damit sa palengke, you are out of the will of God. Pag tinatawag ka ng Lord sa full-time ministry, tapos promo girl ka, you are out of the will of God. Pag alam mo, tinatawag ka ng Lord sa into full-time ministry, tapos nagtitinda ka ng taho, tawing! You are out of the will of God. Pag alam mo, ikaw ay tinatawag ng Lord into full-time ministry and you are working, you are out of the will of God. Kaya yung mga head ng church na may tapsilogan, hindi tinayo ng Diyos yun para maging head. Nakikinig pa ho ba tayo? May tao pa ho ba? Naunawaan ninyo ako? When Silas and Timothy came from Macedonia, Paul devoted himself exclusively to preaching, testifying to the Jews that Jesus was the Christ. Buksan natin sa aklat ng Colossians 4. Colossians 4:14. Ang ganda nito. Ito ang ganda nito. Tingnan nyo ha. Nasagutin ko lahat ng mga tanong. Talagang totoong tanong talaga at totoong sagot talaga. Colossians 4:14. Tingnan niyo. Ganda nito. Dapat magtanong sa akin si Eli Soriano nang masagot ko yung mga mali niyang sa Eli Soriano, dapat natatanong sa akin yun eh. Pag natututo si Eli Soriano eh. Our dear friend Luke, tingnan ninyo. Our dear friend Luke, the doctor. Sino ang doktor? Si Luke.
Our dear friend Luke, the doctor, and Demas send greetings. Sino ang bumabati niyan? Si Paul. Binabati ni Paul ang mga taga-Colossians. Pakinggan niyo ito maigi. Sino ang nagtayo ng Colossian Church? Sino ang nagtayo ng Colossian Church? Who founded the Colossian Church? Epaphras. Epaphras founded the Colossian Church. But since he knew na hindi siya ang head, nakikinig pa ho ba tayo? Bagamat siya ang founder ng Colossian Church, tinurn-over niya ito kay Pablo. Pag alam na, kahit na ikaw ay nakapag-plant ng church, nakapag-found ng church, nakapag-open ng church, nakapag-establish ng church, at alam na alam mo, hindi ka head, ang magagawa mo, ipailalim mo yan sa mga head. Nakikinig pa ho ba tayo? Who founded the Colossian Church? Epaphras. Si Epaphras ang nag-found ng Colossian Church. Pero since hindi siya ang head, hindi siya ang senior minister, pinailalim niya ito kay Paul na senior minister. Nakikinig pa ho ba tayo? Ngayon, si Pablo ay may sulat sa mga taga-Colossian. At ang sabi niya, ang ating kaibigan, na si Lucas na doktor at si Demas ay bumabati sa inyo. Para sa inyong kaalaman, si Demas, hindi ito yung nasa tabi ni Christ na magnanakaw, hindi ito. Ito ay kasama ni Paul sa kanyang mga missionary journey. Naunawaan ninyo ako? Kasama niya sa mga missionary journey. Pero, dumating ang time, si Demas nag-backslide. Nag-backslide dito eh. So, dapat, pag nagbabasa kayo ng Bible, sinusundan ninyo. May mga binabanggit si Pablo na mga kasama niya. Meron talaga. Ay, ito nga, binanggit niya, o si Demas, binabati kayo. Pero basahin ninyo sa ibang version ng Biblia, sa ibang epistle ng Bible, mababasa ninyo, sabi ni Paul, iniwan na ako ni Demas. Demas has deserted me because he loved the world more than God. Kaya pwedeng nag-full-time, nag-mission, pero isang araw, nagtrabaho na, nagnegosyo na, o nag-backslide na pwede. Yan si Demas. Nakikinig pa ba tayo? Okay. Minsan yung mga Bible ninyo minsan, may mga note eh. May mga note dyan para makita nyo si Demas sa iba pang Bible. Nakikinig pa ba tayo? May mga Bible na gano'n. Okay. Ngayon, ang diin natin si Luke. Who is Luke? Si Luke, siya ang author ng librong Luke. Di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang tawag dyan ay Gospel. Matthew, Mark, Luke, and John, ang tawag dyan ay Gospel. Nakikinig pa ba tayo? Gospel. Apat yan. Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya pag binasa mo yan, yung apat na yan, halos pare-pares ng istorya patungkol kay Jesus yan. No? Matthew, Mark, Luke, and John. Yung sumulat ng Luke, siya yan. Si Luke, the doctor. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, karugtong ng sulat ni Luke, yung Book of Acts. Yung Book of Acts ay karugtong ng Book of Luke. Kasi, ang author ng Book of Acts ay si Luke pa rin. Nakikinig pa tayo? Si Lucas. Amen po ba? Si Lucas pa rin. Kaya kung babasahin ninyo ang Book of Acts, mapapansin ninyo ang Book of Acts, pag binabasa ninyo ang Book of Acts, ganito. Kami ay naglakbay. Sino yung kami na yon? Si Lucas yun. Si Lucas. Nakikinig pa tayo? Amen po ba? Siya ang writer ng Book of Luke at siya ang writer ng Book of Acts o Aklat ng Gawa. Ito. Sabi ng mga ayaw magsipag full-time na tinawag sa full-time ministry. Tingnan ninyo. Lingkod ng Diyos, hindi mo ba nabasa ang Colossians 4:14? Na si Lucas bilang lingkod ng Diyos at kasama sa missionary journey ay isang doktor? Pakinggan niyo maigi. Ay isang doktor? At hindi mo ba nakita ang lingkod ng Diyos? Ang salitang doktor ay hindi in a present tense yan. Hindi sinabing the former doctor. Hello? Nakikinig pa ho kayo? Hindi sinabing dating doktor.
Amen po ba? Naunawaan ninyo ako? Oh. Lingkod ng Diyos. Huwag mo sabihin sa akin na ako na hindi full-time na head ay wala sa gitna ng kalooban ng Panginoon. Kasi tingnan mo si Luke ay doktor. Kasama sa missionary journey ni Apostle Paul yan. At hindi sinabing the former doctor o dating doktor. In a present tense, doctor. Ito ngayon, ang sagot ko riyan. O, makinig. Yung mga architect na hindi full-time. O, makinig. Yung mga head na hindi full-time, meron tapsilogan. Makinig. Bigyan ako ng bersikulo mula sa aklat ng Lucas, mula sa aklat ng Gawa, at mula at lahat ng bersikulo sa New Testament. Kasi sa Old Testament, wala naman si Luke, di ba? Bigyan ako ng bersikulo. Ilan ang ginamot ni Lucas? Sino ang nakapagbasa ng Bible dito? Taas ang kamay. Nabasa niyo ba na may ginamot si Lucas? Wala. Title niya lang yan. Ipinapaalam lang na siya isang doktor. Pero, nung oras na yun ay hindi siya nanggagamot. Hindi masamang manggamot. Pero pinapakita lang na siya'y doktor. Pero at that time, hindi siya doktor. Siya ay manggagawa ni Kristo Jesus. Amen? Alam mo, ako pa may diploma eh. Pwede kong ipaskil yung diploma ko sa office eh. May tinapos akong kurso kahit papaano eh. Pwede kong ipaskil yan eh. At sabihin ko, yan ang tinapos ko. At talagang tapos naman talaga ako. At hindi lang diploma ang pwede kong ipaskil dyan. Pwede akong kumuha ng yung mga grades, ano ba tawag doon? Transcript of records. Kompleto yan. Graduate ako. Amen po ba? Pero ang tanong, pinapractice ko pa ba yun? Hindi na. Kaya yung sinasabi nila na si Lucas sa isang doktor, kaya sila ay nananatiling hindi nagpo-full time. Isang kamalian po yun. Nakikinig pa ba tayo mga minamahal? Para lubos nating maunawaan, buksan natin ang Matthew. Tingnan natin. Para lubos nating maunawaan. Ang Matthew. Matthew chapter 4, verse 18 to 22. Basahin natin. Tingnan ninyo ha. As Jesus was walking beside the sea of Galilee, He saw two brothers. Habang naglalakad si Jesus sa Galilee. Galileo. Dalawang magkapatid na ang pangalan ay Simon na tinatawag ding Peter at ang kapatid niyang si Andrew. Magkapatid. Habang naglalakad si Jesus sa Sea of Galilee, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Andrew at si Peter. Tingnan ninyo. They were casting a net into the lake for they were fishermen. Anong mga trabaho nila? Fishermen. Anong trabaho nila? Fishermen. Tingnan ninyo. Verse 19. Come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. No, kayo ngayon ay fishermen. Kayo ay mangingisda. Pero ngayon, hindi na. Ginagawa ko na kayong fishers of men. Mamamalakayan na kayo ng tao, mangingisda na kayo ng tao. Nakikinig pa ho ba tayo? Tingnan niyo ang pagkakaiba. Fishermen, fishers of men. Kayo ay mga mangingisda, pero ngayon, tinatago kayo, sumunod na kayo sa akin, ginagawa kayo muna kayong fishers of men. Ikaw ay isang abogado, ikaw ay isang doktor, ikaw ay isang architect, ikaw ay isang promo girl, ikaw ay isang driver, ikaw ay isang